Bali hapon na nun at maghahatid na ako ng parcel ng isa kong client. Marami namang kabahayan kaya ayos lang. Mga apartment na tabi-tabi pero maayos. Sakto na paghinto ko, naroon na sa labas malamang yung nag-order sa akin. Lalaki yon, kaya tiyak akong siya yon. Kaso, inaantayo siya sa loob ng bahay. Pero kita ko kasi bukas yung pinto kahit sarado yung screen door. Dahil nakatayo siya doon bumaba na ako sa motor at hinanap ko yung order niya. Ang kaso, pagbalik ko ng tingin doon ay wala na siya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo, naghihintay at tumatawag doon. Mabuti na lang at may lumabas mula sa kabilang pinto. "Madam, kilala niyo ba yung nakatira dito? Pwede bang iwan ko sa inyo? Total, bayad na rin naman to." May nakatayo lang kasi kanina tapos bigla ring nawala. Kanina pa ako tumatawag. Sabi ko doon sa babaeng naasilip at lumabas sa kabilang bahay. Dagdag ko pa na marami pa akong pupuntahan at hahatirang mga parcels. Pumayag naman si madam na iwan ko sa kanya. Pinicturan ko na lang din para patunay na na-receive na. Umalis na rin ako agad dahil hapon na at baka hindi ko maihatid sa iba yung mga parcels nila. Ayoko na rin ipapabukas pa kung hindi ko mapupuntahan. Gabi na rin yan ako makakauwi. Pagod na pagod ako pagdating ng bahay, sir. At bukas panibagong biyahe na naman. Sa mga lumipas na araw ganun lagi ang takbo ng buhay ko. Hanggang sa doon ulit ako naghatid ng parcel. Sakto naman na panay ang payment niya through online kaya wala na akong hassle pa sa mga COD lalo kung buo pa yung pera nila. Pagkaatanda ko ay Friday nun. Katanghali ang tapat. Bumusina ako at sakto naman na lumabas yung lalaki. Mabuti at nasaktuhan ko siya. Binati ko pa nga siya kaya tangurin siya sa akin. Nasabi ko noong huli ako nag-deliver sa kanya. Ang sabi niya sa akin na umalis siya nung buong araw na yon. Mabuting araw at hindi pinasok ng iba yung bahay niya. Napatingin ako sa kanya noon kasi alam ko ay may tao talaga sa loob. Naatayo pa nga ito sa pinto at nasa loob. May screen nga kasi yung pinto, kaya makikita mo rin yung tao sa mismong loob ng bahay kung may naatayo doon o wala. Sabi pa nito, mabuti raw at iniwan ko sa kapitbahay niya. Hindi na ako nagsalita noon. Basta inabot ko na lang yung package at ngumiti rin. Babae daw pala ako at napangiti siya. Natawa naman ako sa reaksyon niya. Umalis ako dala ng pagtataka, Sir Bob. May ibang tao sa bahay niya noong mga oras na wala siya. Tapos sasabihin niyang buti raw at hindi pinasok ng ibang tao. Nalilito pa nga ako kasi kitang-kita ko talaga. Tanda kong nakasando ng itim at siya ngayon kasi kahulma ng katawan niya. Kung ganon, baka naman may iba siyang kasama. Napailing na lang ako at nag-focus sa daan. Baka naman last delivery ko na yon sa kanya. Nasabi ko kay nanay yung nangyari sa akin dun sa isa kong dinala ng package. Ang sabi rin niya, baka may kasama talaga siya sa bahay. Basta, ewan ko ba, buong magdamag kong inisip kahit hindi naman dapat. Ilang araw na rin, pero wala namang order yung lalaki na yon. Kaya baka ako, wala dyan, busy o walang bibilin. Pero nagulat ako na may order ulit ito. At syempre, dahil ruta ko, ako na nga ang magdadala. Inuuna ko kasi yung mga malalapit para madali na lang balikan. Yung kagaya ng sa address niya na medyo malayo pero matao naman. Habang papalapit ako sa apartment kung saan siya umuupa, ay parang may iba akong nararamdaman. Parang may mabigat na kung ano. Pagtapat ko sa gate, ay isang busina lang ang ginawa ko. Tapos hinanap ko yung package niya. Naatalikod kasi ako sa gate. Kaya nang pagharap ko, halos mabitawan ko ulit yung package niya kasi andoon na siya at nakatayo lang. Binaliwala ko muna yung feeling ko, tapos pinicturan ko yung package. Ang weird niya kasi hindi siya nagsasalita, diretso ang tingin, walang ekspresyon. Di tulad ng una ko siyang ma-meet. Basta, nakatayo lang ito at nakatitig sa akin. Inabot ko yung dalawang hawak ko
at saka ito tumalikod. Pumasok sa loob ng bahay. Napakamot ulo pa ako at sumakay na ng motor ko. Hindi ko pa napapaandar, may bumusina sa likod ko. Kaya naman napalingon ako dahil medyo nainis. Napabulong pa ako ng alam nang ang aalis na ay bubusina pa. Nagulat na lang ako kasi biglang tinapik yung balikat ko kaya hindi ko nagawang paandarin yung motor. Naatingin siya sa akin habang medyo naangiti pa. Ang sabi niya pa nga buti at naabutan mo ko dito. Nanlamig yung buo kong katawan. Dahil kung kakarating lang ng lalaking nag-order ng package, sino yung kumuha ng package at kamukhang kamukha pa niya. Pumasok pa sa loob ng bahay niya. Dahil nga bumabagabag ito sa akin, tinanong ko siya kung may kakambal ba siya. Natawa lang ito, pero pagkatapos ay umiling lang. Lumingon ako sa pinto ng apartment niya. Kita kong sarado yung pinto ng inuupahan niya. Nagtaka naman daw siya sa itsura ko kaya kinuwento ko sa kanya yung mga nakita ko. Imposible dahil kaarating lang daw niya at nakita naman niya yon. Sagot niya sa akin. Ipinagpilitan ko talaga na nakita ko yung kamukha niya. Kaya kahit naguguluhan, pumasok ito sa gate. At dahil gusto ko ring malaman kung anong pwede naming makita sa loob, sumunod ako dito. Nakalak nga yung pinto. Pero sigurado ako na binigay ko sa kanya yung package. Nang mabuksan niya ang screen, ay pareho kaming natigilan dahil naroon na yung package na dala ko na inabot ko nga sa kanya o sa kamukha niya. Sabi ko pa nga, yan yung dinala ko kanina at ikaw ang kumuha, sir. Mukhang natakot din siya sa mga nangyayari. Sabi niya ay imposible dahil mag-isa lang siyang nakaupa doon sa apartment. Sinabi ko pa nga yung una kong engkwentro sa kanya rito. Kinilabutan ako, Sir Bob, kasi hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga yung kumuha ng package. Nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yabag na galing sa taas at pababa ng hagdan. Nangilabot ako nang may nakita akong hindi malinaw na figura na parang pababa ng hagdan, pero pansin kong hindi nakasayad ang mga paa niya sa baitang. Napatili ako at agad tumakbo palabas ng bahay niya. Hindi na ako huminto pa basta sumakay na ako at pinaandar yung motor. Iniisip ko pa nga noon kung anong tawag doon sa magkamukha sila pero yung isa walang emosyon. Multo ba yun o doppelganger? Basta ganon. Malas lang dahil ako yung nasaktuhan ng ganon. Akala ko ay sa mga horror stories ko lang napapainggan. Kahit na nakalayo na ay kinikilabutan pa rin ako noon. Basta ang sabi ko, hindi na ako maghahatid ng parcel dun sa lalaki. At kung pwede ay magpalipat na lang ako ng ruta. Di baling sa ibang barangay na lang ako madestino, wag lang doon sa area. Ibang kilabot din kasi kung ikaw mismo ang makakita ng multo at harap-harapan pa. Naipagpalit ako ng ruta pero hindi ko na sinabi ang dahilan. Mabuti at mabait at madaling kausap itong isa kong kasama kaya napapayag ko siya. Kay nanay ko lang naikwento yon. Ang sagot niya, baka nga raw multo yon. Kumagaya ng itsura ng isang tao. Simula nga nun, itong mga nakaraang linggo ay hindi na ako naghahatid ng mga packages sa rutang yon kahit makisuyo yung kasama ko. Nagdahilan na lang akong natatakot ako doon sa lugar. Hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Hanggang dito na lang ang nakakakilabot na kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa at magustuhan ninyo at mainarate sa channel. Hindi man maniwala ang iba, ang mahalaga na i-share ko tong kwento ko sa inyo. At dun sa mga nakaranas na ng kababalaghan, tingin ko sila yung mas maniniwala sa akin. Maraming salamat at mag-iingat ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ako si Melvin, 26, Tubong Bicol. Naranasan niyo na ba na magtanong sa isang patay? Naranasan ko kasi yan, Sir Bob. At ito yung kwentong gusto ko sanang ibahagi sa inyo. Hindi ko maiisip na makakaranas ako ng ganitong klaseng kababalaghan.
Yung gusto ko lang naman maihatid yung package na i-deliver mo, pero multo na pala ang kausap mo. Nagsimula kong pasukin ang hanap buhay bilang delivery rider nung 20 anyos pa lang ako. Bukod sa maaga akong naulila sa tatay, malayo rin yung probinsya namin. Kami lang ni nanay ang magkatuwang sa buhay, kaya sinisipagan ko talaga sa pagtatrabaho para marami akong kitain, lalo't mahirap ang buhay. Tubong Bicol ako dahil taga roon si nanay. Dito na rin ako pinanganak, kaya maraming pamahiin akong nadidinig simula bata pa. Isang umaga nun, may isang package na hindi ko alam kung anong laman. Bali maaga akong nagpaalam kay nanay dahil kung saan-saan ako na-assign at walang permanenteng lugar na paghahatiran ng mga package. Hanggang sa maarating ako sa isang lugar na mapuno, matao, at maya-maya ay iilan na lang ang mga kabahayan. Binigtas ko yung kahabaan ng rough road na daan at lubak-lubak. Mabuti na lang at hindi umulan dahil mas lalo akong may hirapan kung nagkataon. Bukod sa lubak, pakrubada pa yung daan, kaya dapat ay dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Gaya ko na maraming angkas na package, kaya kahit matagalan sa biyahe ay okay lang, basta wag madisgrasya. Nang makalampas na ako sa kurbang daan, panay bukid naman ang nadaanan ko, kaya pwede na akong magtaas ng speed. Mukhang malayo pa. Kaysa tawagan ko yung pakay ko, ay nagpa siya akong magtanong na lang para mas mapadali, at mukhang kilala naman lahat ng mga tao ang naatira dito. Sakto nga, Sir Bob. May batang lalaki na tensya ko ay nasa edad 8, kaya huminto ako sa tapat niya. Nakaupo siya sa alsada at naglalaro. Siya lang ang naroon mag-isa. Baka nasa likod lang yung bahay niya. Tumingin ito sa akin. Tumayo yung batang lalaki, kaya siya na yung pinagtanungan ko. Hindi naman ito nagdalawang isip at tinuro yung hinahanap kong bahay. Pagkatapos nun ay tumakbo na siya at hinayaan ko na. Baka kasi maghahanap ng kalaro, kaya sumakay na ako ulit sa motor ko. Medyo may kalayuan pa yung bahay na hinahanap ko. Pansin ko lang din, sir, na may damara doon, kaya nahiya ako kasi may lamay pa yata. Mga bandang 3:00 na rin ng hapon yon, kaya nag-alangan pa akong tumuloy. Dahil andoon na rin naman ako, kaya dumiretso na ako. Hindi ko muna pinagtuunan ng pansin yon dahil mas importante na maibigay ko yung pakay kong package. Naupo muna ako sa isang bakanting upuan at tinalok din nila akong kumain. Dahil nauhaw ako sa daan, tubig na lang yung hiningi ko. Pagkatapos nun ay umalis na rin ako agad. Para sa akin, mahirap abutan ng dilim sa daan, lalo kung kagaya sa daan nila. Ang sakit sa katawan dahil sa kalsada na sira-sira. Inabot na rin ako ng dilim sa pagde-deliver, kaya medyo matulin na yung pagmamaneho ko. Muntik pa nga akong mabuwal dahil biglang may tumakbong bata sa kabilang kalsada. Mabuti at naitukod ko na mabilis yung isa kong paa. Huminto ako sa may poste ng ilaw at nalingunin ko yung bata, wala naman na ito. Buwaba pa ako ng motor at naglakad-lakad papalapit sa kabilang kalsada. Pero wala talaga. Naisip ko kung ba't may naglalaro pang bata ng ganong oras. Kumurkot pa nga akong sumakay sa motor at pinaandar agad. Hindi ako nagpanik at baka kung saan ako dalhin ng nervyos ko. Nagdasal na lang ako kaya medyo gumaan yung pakiramdam. Bawat madaanan kong walang bahay ay todo busina ako. Nakikiraan ako pag ganon. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na ako sa street na yon. Ipinagdasal ko pa na sana ay wala nang mag-o-order ng taga roon. At kung meron man, uunahin ko na bago pa yung iba. Ayoko mang bumalik doon, pero parang tadhana talaga, sir. Kasi meron ulit package sa magkaparehong address. Yun na agad muna ang una kong pinuntahan para makabalik ako agad at makabawi ng iba pang deliveries. Dating gawi, baku-bako at pakurba yung walang katapusang daan. Medyo mabilis akong naarating dahil alam ko na yung pupuntahan. Nakita ko nga ulit yung batang lalaki na naglalaro ulit sa gilid ng kalsada. Naroon na naman ulit yung damara
tanda na may lamay pa rin. Nung mga oras na yon ay napansin at napatingin ako doon sa tarpaulin at larawan ng naapaskil sa bakod. Nagulat ako. Nagbigay na ako ng package noon at inabot yung bayad na buong pera. Nagbibilang na ako ng isusukli ko noon. Biglang nagsalita yung babae na inabutan ko ng package kung kilala ko ba yung anak niya. Siguro ay napansin niya na panaytitig ako sa picture ng bata. Napatingin naman ako sa kanya at nagtanong ng may pagtataka kung kailan pa siya namatay. Dahil nagtanong pa nga ako dito sa batang to. Kung ano yung suot niyang damit nung unang beses ko siyang nakita, ayun din yung suot niya sa larawan. Tinitigan ako ng babae. Ang sabi ng babae ay pang-4 na araw na raw itong patay. Nanlaki yung ulo ko dahil sa narinig sa mismong nanay ng bata. Bali ibig sabihin, nung una ko siyang makita ay patay na pala siya at multo na lang yung nakausap ko. Kaya ba siguro hindi siya nagsasalita at tinuro lang niya yung direksyon? Hindi ko agad napansin yon. Ang gusto ko lang kasing mangyari nung araw na yon ay ang madala ang package sa nakapin na address. Hindi rin talaga ako makapaniwala sa mga nalaman at nakita. Sinabi ko pang imposible naman yon kasi nagtanong pa ako doon sa bata nung isang beses. Itinuro pa nga niya yung dito at ganoon na ganoon yung suot niya. Nauutal ko pang sinabi yon pero umiiling lang yung babae. Napaiyak na siya at imbis na matakot ako, Sir Bob, inaawa pa ako sa kanya at sa bata. Hindi ko akalain na pwede palang makausap ang patay na o dahil hindi ko lang talaga alam na patay na siya. Sumagi sa isipan ko yung batang biglang tumakbo nung gabi nung pabalik na ako ng bayan. Malamang ay siya pa rin yun. Ang kwento ng nanay ay na-hit and run daw ito habang naglalaro. Kaya pala nasa gilid siya ng kalsada at naglalaro nung nakita ko. Bago ako umalis ay sinilip ko muna ang bata sa kabaong nito. Siya nga talaga yung batang lalaking nakausap at nakita ko. Nagabot na rin ako ng abuloy sa nanay. Panay ang iyak nito. Kahit na hindi ko naman sila kilala, pero nahabag ako dahil ang bata pa niya para iwan ang mundong ito. Ang bigat talaga sa kalooban yung pakiramdam na umiiyak yung nanay ng bata. Napaatras pa ako dahil nakita ko ulit yung batang yon sa pinto at nakasilip doon kung nasaan kami. Kahit alam kong multo, hindi na ako natakot, Sir Bob, kundi awa at panghihinayang sa nawala niyang buhay. Siguradong marami pa siyang pangarap sa buhay na sa isang iglap ay nawala rin agad. Basta na lang akong umalis dahil ang pamahiin ng nanay ko sa probinsya ay huwag magpapaalam kung nasa lamay ka. Sumakay na ako ng motor at umalis na lang basta. Hindi naman lahat ng multo ay dapat katakutan. Sa gaya ng batang maagang inagawan ng pangarap, inakayamot din kung iisipin. Pagdaan ko sa alsada ay nandoon pa rin yung bata. Naangiti siya, kaya busina lang yung ginawa ko. Hanggang ngayon, Sir Bob, ay naaalala ko pa rin yung karanasan ko na yon. Hindi ko ma-imagine yung hirap ng isang magulang na mamatayan ng anak. Nakwento ko yun kay nanay. Sabi niya ay baka kapalaran talaga ng bata yon na maagang mawala sa mundong ibabaw. Kada gabi na matutulog ako ay pinagdarasal ko ang kaluluwa niya kahit na hindi ko na siya nakikita. Ito lang yung kwento ko, sir. Hindi ko lang alam kung nakakatakot ba siya o ano. Pero para sa akin, hindi lahat ng multo ay kinakatakutan. Magandang gabi po at God bless sa ating lahat. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Isa na ako doon dahil madalas akong naatutok sa pakikinig dito. Libangan ko na talaga yung mga nakakakilabot na kwento. May isa akong karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan nung minsang mag-deliver ako ng parcel sa isang lugar. Ako pala si Nomer, 26 years old, taga Imus, Cavite. Bale hapon na yon. Huling deliver ko na sana, kaya sabi ko pa sa sarili na maaga ako makakauwi.
Siguro bandang 4:00 yon ng hapon. Dahil sa hindi ko mahanap yung exact address niya, ay tinawagan ko na lang. Nag-ring naman yung phone, sir. Ang kaso lang ay ang tagal niyang sagutin. Inulit ko tapos yun na, may sumagot. Kaso lang ang ingay, ang sakit sa tenga. Nilayo ko pa nga yung cellphone ko kasi ang ingay niya yung parang katulad sa mga napapanood mo sa mga horror stories sa Japan. Nakakarindi talaga. Kaya ang ginawa ko, nag-message na lang ako na i-text yung exact address pati yung landmark. Nag-reply naman at ganun ang ginawa niya. Pinuntahan ko. Ipinagtanong ko pa nga sa mga nadadaanan ko. Yung iba hindi raw alam. Habang karamihan, ang sabi ay wala namang ganung address sa lugar nila. Napatawa na lang ako kasi inabot na ako ng dilim kakahanap doon. Pero wala. Kaya nagpa siya akong bukas na lang, total gabi na, at hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi nila alam yung address, gayong mga taga roon lang naman din sila. Tinawagan ko ulit yung number, pero cannot be reached na siya. Kaya kinancel ko na lang yung parcel. Kinabukasan ay yun ulit yung address, kaya no choice ako. I-deliver ko na talaga. Bago ko dinala sa address na naka-encode sa GPS ng cellphone ko, inuna ko muna yung mga malalapit lang sa area. Sabi ko pa nga sa sarili, sana hindi na maulit yung kahapon. Dito kasi ako sa area ng Cavite at halos lahat ng dinadalhan ko ng parcel ay kilala ko na. May mangilan-ngilan na bago lang pero kilala rin ng mga suki ko kaya hindi ako ganun kahirap. So natapos na nga yung huli kong dadalhan. Kaya siya na ulit yung babalikan ko. Nang tawagan ko ito ay sumagot naman siya. Kaya naisip ko na hindi na ako mahihirapan ngayon. Siguro dahil baka naghintay rin siya kahapon kaya mabilis itong sumagot ng tawag. Bale nagpa-guide na ako ng daan papunta sa bahay niya. Ayos naman kasi malambing yung boses niya. Hindi na ako nagtanong sa nadaanan ko kasi alam ko na yung ruta. Malayo pa lang, itanaw ko na yung bahay na sinasabi niya. Ang laki noon, Sir Bob. May mataas na gate, tapos sa loob, parang may mga puno pa. Paghinto ko, ay bumusina agad ako. Mga 1 minuto makalipas ay may lumabas sa gate na babae. Mahaba yung buhok niya at maputla ang balat. Naisip ko na siguro hindi siya palalabas ng bahay dahil sa taas ng gate nila at ng pader. Pero kung ako ang tatanungin, parang hindi naman na nito kailangan mag-order sa atulad ko kasi malaki talaga yung bahay niya. Hindi mo iisipin na umu-order rin pala sila sa maliit na katulad ng sa trabaho ko. So ayun na nga, inabutan niya yung pera. Nagtaka lang ako kasi luma na yung pera. Parang tinago pa nga sa baul o alkansya. Kinuha ko tapos biglang umalis yung babae. Bago ko pa sabihin na luma na yung pera niya at baka hindi natanggapin, ay bigla na lang siyang umalis. May sukli pa nga dapat siya kung bago lang yung pera niya. Napakamot na lang ako sa ulo at saka umalis. Hinayaan ko na lang din, baka kako pwede pa namang ipapalit. Nang biglang lumamig yung hangin, parang may kasamang bulong pa nga. Kinilabutan ako kasi pansin kong ito lang pala yung nag-iisang bahay dito. Pinaandar ko na yung motor ko at mainit na rin kasi. Maaga akong nakaubos kaya kubuha na ulit ako ng mga package para makarami at dagdag income. Ganun araw-araw ang takbo ng buhay ko. Kaso na-short ako nang maagang nakagarahe. Akala ko pa naman ay may sobra, pero sakto lang. Ipinagtaka ko kung bakit may mga papel sa money bag ko nung binilang ko na yung pera. Baka resibo lang yan, boss. Nakalimutan ko sigurong alisin dyan. Sabi ko pa sa bisor ko. Kinabukasan, mayroon ulit parcel na para doon sa address na may malaking bahay. Ang ginawa ko ay pinasabay ko na kay Aris kasi maidi-deliver daw siya doon kaya pumayag naman siya. Ako ay dating gawin naman. Kahit na iskinita pa yan, papasukin ko talaga para maihatid yung mga orders at nang magkaroon ako ng magandang feedback sa aming mga customers. Hindi nga nawawala yon dahil mas hinuhusayan ko pa. Ang kaso,
Bumalik si Ari sa opisina dala yung parcel na para doon sa may malaking bahay. Hindi raw niya nakita yon, kaya ako na lang daw ang magdala kahit mamaya. Medyo maaga pa naman nun, mga 2:00 ng hapon. Ang buong akala ko ay ligtas na ako at pwede nang mamahinga mamayang bandang 4:00. Pero trabaho ay trabaho, ika nga. Kaya kinuha ko na lang yung parcel at nilagay sa motor. Pinaybay ko na yung daan mga bandang 3:00 ng hapon yon. Ang tagal ko rin bago nakarating doon sa lugar. Pagdating ko ay nasa labas na yung babae. Yun na rin yung suot niyang damit, itim. At yung buhok niya parang basang-basa. Basta inabot niya yung lumang pera na naman at agad umalis. Kahit tawagan o katukin ko nga ay hindi na ito sumasagot. Nakakapagtaka kung bakit puro lumang pera ang binabayad niya. Huminto ako sa may tindahan para sana bumili ng inumin. Bala ko sanang gamitin yung lumang pera na binigay ko dun sa tinderang may edad na. Ang sabi ng matanda, ano daw ba yung binayad ko? Ipapil lang daw yon. Nagtaka pa ako kasi pera yung inilabas ko at hindi papel. Ibinalik sa akin ng matanda yung pera na inabot ko. At totoo nga, papel lang yon at hindi lumang pera. Nagtaka at naguluhan ako. Tinanong ako ng matanda kung scammer ba ako. Ang sagot ko sa kanya, yung lumang perang ibinigay ko ay yun yung binayad ng babae dun sa may malaking bahay na may mataas na gate at bakod. Kumunot yung noo ng matanda na parang saglit nag-iisip. Wala naman daw bagong bahay doon, kundi luma na at abandonadong bahay na malaki. Ibig sabihin ay wala nang tao doon. Sinabi ko, pangalawang beses ko nang nagdi-deliver doon. Sinabi ko mismo kung aling bahay. At hindi ako makapaniwala dahil wala nga raw ganong bahay. Ang alam lang niya ay yung lumang malaking bahay. Kaya naman nagdesisyon akong bumalik. Pahapon na noon, pero bumalik pa rin ako para maasigurado. Imposible na walang bahay na ganon kaagaling ko nga lang. Malapit na ako doon sa lugar. Pero nagtaka ako, Sir Bob, kasi yung kanina lang na malaki at magandang bahay ay wala na. Isang lumang bahay na lang ang naroon, sira ang gate at patay ang mga puno. Naisip ko kung papaano nangyari yon. Imahinasyon ko lang ba ang lahat? Doon ko lang napansin na ito lang pala yung bahay dito at mukhang dulo pa nga. Ibang-iba na ito kaysa kanina. Matinding kilabot ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako ng engkanto, ng isip ko. Ibig bang sabihin, hindi buhay na tao, kundi multo na lang yung nakasalamuha ko. Kaya pala papel ang sabi ng matanda dun sa pera na inabot ko sa kanya kanina. Ang hindi ko lubos maisip ay kung paano siya nakaka-order ng mga parcels at nakapag-usap pa nga kami. May ganun ba talaga? Naalala ko rin pala kung bakit may papel sa mga pera nung tanungin ako ng bisor ko. Bumalik na ako sa opisina namin at kinuwento ko ngayon kahit na imposibleng maniwala yung iba. Buhat ng mangyari sa akin yon, nirequest ko na lahat ng dinideliver ko doon ay iiwasan ko na o kaya hindi ko na kinukuha. Baka kasi sa susunod ay hindi na pera ang iabot nito. Mabuti nang nag-iingat.